So hi guys, welcome to my channel. For today's video ay share ko lang sa inyo yung mga experience dito sa pagtatrabaho namin sa Jollibee as service crew. First, kung wala kang experience, huwag ka mag-alala. Hindi naman sila naghahanap minsan ng may experience as long as willing ka talaga magtrabaho or willing ka talaga mag-apply and free naman yung schedule mo, or if working student ka naman, pwede ka naman ma-hired basta yung i-ready mo lang yung reg form mo para makita nila if applicable ba yung schedule mo para makapagtrabaho or hindi. Second is, kailangan mag-ready ka ng resume para makita yung details mo, malaman nila yung details mo, and makilala ka nila. Then, pag natawagan ka nila, syempre na-ready na yung resume mo, kailangan pumunta ka na mas maaga para doon pala makita nila na willing ka talaga magtrabaho or mag-apply doon sa store nila. And second tip, alamin nyo kung city rate or provincial rate yung a-applyan nyo para meron din kayong idea kung magkano yung rate doon sa store na yun. Dito sa Jollibee Service Crew, ang pagtatrabaho dito ay 4 hour ang binabayaran. Ibig sabihin, kung 8 hours ka or higit pa sa 8 hours, ay babayaran na yan. Pero pag nag-exceed or lumagpas ka sa 8 hours to 9 hours ka na, yung 1 hour doon is tinatawag nilang OT or overtime. So, babayaran nila yung mas malaki yung bayad nila doon or rate nila sa overtime. So, kung marami nagtatanong kung pwede daw ba mataba, mapayat, maliit, matangkad, wala namang pinipili na body shaming or what. As long as gusto mo talaga magtrabaho or gusto mo talagang makapag-apply sa workplace na yun. And iba-iba kasi mga store guys. Yung iba minsan mapili, yung iba naman hindi, as long as talaga na willing ka talaga at gustong-gusto mo talaga magtrabaho sa store na yun. And then ayun, pag nag-apply ka, ayun lang, sabihin mo lang yung mga totoo and then yung willingness mo. Kasi one time, pag sinabi nila kung willing ka or ship sked, mga ganyan, pag tumagal, mawawala na yun yung mga unang sinabi natin sa interview kasi mag-base na tayo sa actual talaga na pagtatrabaho. And then, kung no experience ka naman, huwag ka mag-alala kasi meron naman silang tinatawag na training or higit sa 1 linggo para matuto kayo. It depends yan kung ano station ka, kung service ka ba or production crew. Pag service crew ay kailangan counter. Pag counter ka, higit sa 1 linggo bago ka nila ma-certified as counter kasi marami kang pag-aaralan, mga calling code, mga punching dun sa POS, and so on, marami pa at ibang klase pa. Mga calling code, yun yung mga calling code ng mga product or something, mga ganyan. And then sa punching, dun naman sa monitor, yung mga papunch yung mga order nyo. And then may tinatawag silang 7 key step na pag-aaralan, basta may mga checklist kayo bago kayo turuan. Tuturuan naman kayo, hindi naman kayo papabayaan doon pag counter kayo, di ba? Hindi naman pag unang araw nyo magaling kayo agad. Pero it depends pa rin yan sa mga tao kung mabilis talaga mag-adapt or hindi. Pag dining naman, sila naman yun sa mga service, sila yung mga nag-a-assist sa mga product, mga in-out, sa mga produkto ng mga customer na i-deliver sa bawat table or something, may mga special request pa. Silang bahala doon. And then sila yung bahala sa mga cleanliness ng buong store. Sila yung mga sa dining. And then sa production, sila yung bahala sa mga food, sa mga pag-prepare ng food para may makain mga customer and mabusog. And ayun, so on pa. Iba't ibang station kasi na tinatawag. And may mga nagtatanong din kasi sa akin na iba pa kung sa mga age, mga ganyan. Siguro iba may limit, pero sa panahon kasi ngayon, kahit matanda na, as long as willing talaga magtrabaho, ay tinatanggap po sila. And then, ayun, pag nag-apply ka, huwag ka mahiya mag-apply, mas magandang walk-in kasi at least you try, di ba? You try and try. And then, sa may mga online, kung pwede naman mag-apply lang kayo. Try lang kayo ng try. Marami namang store or branch na pwede nyo pag-applyan na malapit sa inyong lugar. Example, sa Marikina kayo. Sa Marikina, ilan ang Jollibee dito? Sobrang dami, 'di ba? And then sa Marikina lahat city rate. And then pwede kayo magtanong if may mga meal sila or something ganyan. And then sa mga about sa requirements naman, madali lang naman makakuha na. Ang mahirap lang siguro is yung mga medical, mga mayor's and health permit. Una, kailangan nyo muna ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth,
NBI, police clearance, diploma, if diploma ng high school, 1 by 1 picture, sedula or something ano pa, mayor's and health permit, and syempre yung inyong medical. Ayun. And huwag niyong kakalimutan, sana mapasa niyo yung interview para makapag-proceed din kayo sa inyong job application o sa inyong requirements. Ayun, marami pa. And then, kapag ex-crew naman kayo or something ganito, seasonal or something peak, katulad ngayong December, maraming store na naghahanap ng borrowed crew na pwede kayong i-borrowed kasi kiluang sila ng manpower. So, kailangan talaga ng mga tao sa mga store na yun. Katulad dito sa Marikina, sobrang daming tao dito sa Riverbanks. Kaya talagang willing talaga sila mag-borrow ng mga crew, and pay to cash naman yung pag sinasabing pay to cash is pag out nyo po is babayaran po kayo kung magkano yung oras ng ginutin nyo, ayun yung babayaran. Ibig sabihin PTC, pay to cash, so babayaran kayo nun. Katulad ko, after duty ko binabayaran na ako 695 yung rate nila dito, and then hindi siya free meal pero may bayad yung meal. Pero konti lang naman, mura lang naman, nasa 29 pesos, mga something ganun. And ayun, pero mas maganda pa rin sa mga company owned kasi free meal, mga ganyan. Pero may mga franchise na rice lang yung free or something ganun. Basta iba't ibang klase, depende kasi kung sino yung may-ari ng Jollibee store na yun. Pero sa ngayon, as long as nawala kayo experience, mas maganda magkaroon kayo ng work experience. Pero ayun, sa mga HR naman dyan na wala talaga experience yung applicant, kailangan i-hire nyo sila para magkaroon sila ng experience, di ba? May tinatawag naman na training, di ba? Kaya nga may training para makita natin kung kaya ba nila or hindi, mga ganyan. And sa fast food, guys, i-ready nyo na yung sarili nyo kasi nakakapagod talaga magtrabaho dito, and bawal masyadong sensitive kasi pag sensitive ka, talo ka. And ayun lang, pakikisama na lang din sa mga katrabaho natin para enjoy and lahat. Alam ko naman nakakapagod pero iba pa rin yung magandang samahan or something, mga ganyan. So ayun lang, and ayun, kung mayroon pa kayo ibang tanong, magtanong lang kayo sa akin. And thank you for watching sa aking vlog, and update ko na lang kayo sa ibang araw kung mayroon pang possible na mga question sa aking mga videos. So ayun lang, thank you for watching, bye bye.